Audrey's POV. Papasok ka na ba sa paaralan ngayong taon, Audrey? 1 taon na lang ang kulang mo sa kolehiyo. Hindi mo pa ba tatapusin? Automatiko akong napahinto sa paglilinis ng kabayo nila Henry dahil sa tanong niya. 1 taon akong tumigil sa pag-aaral at dapat sana tapos na ako ngayon kung hindi lang nagkaproblema ang pamilya ko. Hindi muna. Alam mo naman na mas kailangan kong unahin at tubusin ang lupa na tinatayuan ng bahay namin. Sagot ko kay Henry. Matagal ko ng kaibigan si Henry at kaklase ko siya simula high school. Sa kanila ako namamasukan bilang taga-ngasiwa sa ubasan nila at mga kabayo. Ang mga Martinez ang may pinakamalaking lupain dito sa Escajeda, kaya sa kanila ko nalang pinili na magtrabaho para makatulong sa pagtubo sa lupa namin. Mabuti na lang talaga at mababait ang mag-asawang Martinez na magulang ni Henry, kaya tinanggap agad ako. Kung ituring na nila ako ay parang pamilya na rin. Pumasok ka na kaya, Audrey? Kami na bahala sa tuition mo. Alok sa akin ni Henry. Para naman pumasok na rin ako. Napailing ako sa kaibigan ko dahil masyado na silang nakatulong sa akin at ayoko madagdagan pa ang utang na loob ko sa kanila. Hindi na talaga kailangan, Henry. Ang gawin mo na lang ay pumasok ka na sa susunod na pasukan at huwag mo na akong hintayin. Huminto rin kasi si Henry sa pag-aaral niya kahit na may para naman sila. Sadyang gusto lang ni Henry na sabayan ako. Mabuti na nga lang at hindi nagalit sa akin ng mga magulang niya dahil ako ang dahilan kaya nahinto siya. Ayoko nga. Wala akong makukopyahan. Kumawala ang malakas na paghalakhak sa labi ko sa isinagot niya. Sira talaga ang ulo nitong kaibigan ko. Mamaya na nga yung kalukuhan mo, Henry. Tapusin na muna natin ang paglilinis sa mga kabayo na ilalaban sa karera. Saad ko. Kahit kailan hindi ko naramdaman na isa akong trabahador dito dahil sa pagiging bukas ng pamilya nila sa akin. Sinasamahan akong palagi ni Henry sa paglilinis ng kabayo at pamimitas ng ubas para sa wine na negosyo nila. Audrey! Agad na napalingon ang ulo ko sa likod ko habang ang kamay ko ay nasa katawan ng kabayo na nililinisan ko. Nakita ko ang ngiti ng isang ginang. Mrs. Nirvana. Masayang-masayang saad ko. Kapag nakikita ko ang mama ni Henry, hindi pwedeng hindi ako mapapangiti dahil sa labi nito na palaging nakataas ang magkabilang sulok. Ang puting-puting ngipin ng ginang na palagi kong nakikita sa bawat pangiti niya na abot hanggang tenga. Punong-puno ng integridad na naglakad palapit sa amin ang ginang nang hindi nawawala ang ngiti sa kanyang labi. Agad kong binitawan ang hawak kong kabayo at sinalubong ang ginang. Ano pong kailangan niyo? Magalang na sambit ko sa kanya. Kumain na tayo ng tanghalian, iha. Ipatatapos ko na sa ibang paglilinis sa mga kabayo na iyan. Napalingon ako kay Henry na naguhugas na ng kamay niya at bumalik agad sa ginang ang tingin ko. Hindi ko kayang tanggihan ang asawa ng isang Martinez dahil sino ba naman ako para tumanggi. Sige po, maghuhugas lang ako ng kamay. Pagpapaalam ko at bumalik sa tabi ng kwadra ng kabayo kung saan may hose. Hinugasan ko na rin ang bota na gamit ko ngayon sa tuwing maglilinis ako ng kabayo. Pagkatapos ko maglinis, sabay kaming naglakad ni Henry palapit sa mama niya. Ngayon nga pala ang dating ni Kuya. Biglang saad ni Henry sa mama niya. Mamayang gabi nandito na siya. Sagot ng mama niya at naglakad na kami papunta sa mansyon nila. Dito ako nakikitira sa bahay nila at umuwi lang ako sa bahay namin tuwing katapusan ng buwan. Sa kabilang probinsya pa kasi kami at nasasayangan ako sa pamasahe. Mabuti na lang talaga at inalok ako ng mama ni Henry na libreng kwarto sa mansyon nila. Ano namang naisipan ni Kuya at uuwi pa siya rito? Tanong ni Henry na parang ayaw na dumating ang kapatid niya. Hindi na lang ako nagsalita dahil hindi ko rin naman kilala ang kuya na sinasabi niya. Kasama ko na si Henry sa lahat simula noong high school ako pero hanggang ngayon hindi ko pa rin kilala kung sino ba ang kuya niya. Tinanggap na niya ang ipapamanage ng papa mo ng wine company kaya kailangan na siya dito sa asyenda para alam niya kung paano nga ba pinapatakbo ang kumpanya simula sa pinakamaliit na impormasyon. Saad ni Mrs. Nirvana. Napapayag niyo na sa kuya na hawakan ng kumpanya? Tanong ni Henry. Akala ko ba'y ang gusto niya ay ang tumambay sa harapan ng isla? Natatawang saad ni Henry. Sa pagkakaalala ko, nakwento sa akin ni Henry noon, ang kuya niya ay nakatira sa isang isla kasamang iba nilang pinsan. Baka naman may nagawang kalukuhan si kuya kaya uuwi na dito sa asyenda. Natatawang saad pa ni Henry. Kalukuhan talaga?
Sabay-sabay kami napahinto sa paglalakad papasok sa mansyon nang may isang boses na nakisali. Napalingon kami sa likod at nakita ko ang isang matikas na lalaki na kulay kayumanggi. Higit na mas malaki ang pangangatawan nito kumpara kay Henry. May matangos na ilong, matangkad na binata. Ang buhok nito ay naka-flat, patagilid na kulay brown din. Hindi lang iyon dahil kamukhang-kamukha niya ang isang Harriente Laurentos Martinez, ang tatay ni Henry. Kalukuhan na ba ang tawag sa pag-iwas sa mga babae naghahabol sa akin sa isla? Mayabang na saad nito na ikinalaglag ng pangako. My son! Masayang sigaw ng ginang at naglakad patungo sa binata. Nagkatinginan kaming dalawa ni Henry at napakibit-balikat siya sa akin na parang hindi masaya sa pagdating ng lalaking ito. Kuya ko yan. Walang ganang saad sa akin ni Henry. Patulan mo na lahat ng lalaki sa asyenda. Pero wag ang kuya ko. Ipapahama ka lang niya. Audrey. Napalingon ako sa kuya niya na kausap ang ina nito. Sa tingin ko naman hindi ako magkakagusto sa kuya mo. Hindi nga kita nagustuhan kaya baka mas lalo ng kuya mo. Wala pa rin sa isip ko ang pagkakagusto dahil masyado akong busy sa pagtatrabaho para matubos na ang lupa ng bahay namin na naisangla dahil sa pagpapagamot ng kuya ko na may lung cancer. Excuse me? Ang kapatid ni Henry na nakatingin sa gawi ko. Napaturo pa ako sa sarili ko para lang makasigurado kung ako nga ang tinatawag niya. Ayoko mapahiya sa kanya. Oo, ikaw. Anya, kunin mo mga gamit ko sa kotse at ipasok mo. Ingatan mo rin na madumihan. Terence! Agad natutol ng ina niya sa sasabihin niya. Hindi na lang ako umimik dahil sa pamilya niya pa rin ako nagtatrabaho kahit na medyo nakakainis ang pagkausap niya sa akin. Hindi katulong sa bahay na ito si Audrey, kaya ayusin mo ang pagkausap mo sa kanya. Utos sa kanya ng mama niya pero ang mga mata sa akin ng binatang ito ay hindi na naalis. Hindi naman ako nagpatalo sa kanya at sinalubong ko rin ang tingin niya sa akin. Hindi ba? Akala ko siya magiging katulong ko sa bahay na ito. Pero mukhang sa kapatid ko ang babaeng ito. Ngayon alam ko na kung bakit parang ayaw ni Henry na nandito ang nakatatanda niya kapatid. Sigurado akong dahil ito sa ugali niya. Masyadong insensitive ang kapatid niya sa nakikita ko. Napaka-bossy niya at mas bossy pa siya sa tatay niya. Huwag mong titigan ang kapatid ko. Agad kong inilihis sa mga mata ko sa lalaki na sa harapan ko. Hindi ko maiwasan na titigan siya lalo na at magkatapat ang inuupan namin sa lamesang kinakainan namin ngayon. Hindi ko siya tinititigan. Bulong ko kay Henry. Sigurado ako na kami lang ang makakarinig sa sinabi ko kahit na napapalibutan kami ng mga katulong ng Martinez. Nakakapanibago lang dahil ang lamesang ito ay nagsisimulang kumain na sobrang ingay dahil sa pagkakwentuhan namin ni Henry. Pero ngayon nagsimula ang pananghalian namin ng tahimik lang dahil sa bagong dating. Itinanggi mo pa halata ka naman. Inis na saad ni Henry sa akin. Sinasabihan na kita, Audrey. Kahit araw-araw ko pang sabihin sa'yo, na huwag mong papatulan ng kapatid ko, gagawin ko talaga. Ipapahamak ka lang yan dahil lapitin ang pahamak yung kuya ko. Para kami mga bubuyog na bulong ng bulong. Hindi rin naman kasi pwede magsigawan kami habang nag-uusap, lalo na't nasa harapan lang namin ang taong pinag-uusapan namin. Alam mo kasi Henry, hindi ako nakakagusto basta-basta na lang. Tsaka hindi ko rin gusto ugali ng kuya mo kanina. Grabe ang inasal niya sa harapan ko. Isipin ba naman nakatulong ako? Nakapantalo na nga ako. Tank top na press ko sa katawan at mesibon na pagkakatali sa mahaba kong buhok. Tapos isipin niya pa nakatulong ako. Ako na palaging panalo bilang Miss Escajeda sa mga pageant taon-taon? Mabuti naman kung ganoon. Nga pala Terence, sambit ng papa nila nakaupo sa kabisera, dahilan para hindi matapos ni Henry ang sasabihin niya. Napasubo na lang ako sa kutsara ko na may pagkain na parang walang naririnig. Ayoko nakikialam sa pamilya nila lalo na kung negosyo. Kung tutuusin wala naman dapat ako sa lamesang ito kung hindi lang talaga ako kaibigan ni Henry. Ang tagal mo na sa isla ng mga pinsan mo pero wala ka man lang inuwing babae para ipakilala sa amin. Wala ka pa rin bang may pagmamalaking babae? Seryosong saad ng tatay niya. Akala ko yung usapang negosyo na. Ang gwapo ni Terence kaya sigurado ako na babaero ang isang ito. Walang matinong babae sa isla pa. Lahat patapon. Walang modong sagot nito. Grabe kung makapagsalita sa mga babae, isa rin naman siya na ang pangit ng pag-uugali. Baka naman maunahan ka pa ng kapatid mo. Singit na Mrs. Nirvana.
Ay, hindi ko pa pala na ipapakilala sa'yo ng maayos. Si Audrey. Napatingin sa akin ang mama nila na nakaupo sa katabing silya ni Terrence. Si Audrey, ang pinakamagandang dalaga dito sa asyenda. Magaling niya mag-alaga sa kabayo. At dito rin siya nakatira sa bahay natin dahil sa labas pa na eskaheda ang bahay niya. Audrey, ito nga pala ang panganay namin. Hinawakan ni Miss Nirvana ang balikat ng anak niya. Si Terrence. Ayoko sa kanya. Sabat agad nitong Terrence na ito. Napakunot ang noo ko sa kanya dahil parang galit na galit siya sa akin. Hindi sila bagay ng kapatid ko. Hindi siya nababagay sa pamilya natin at isa pa. Bata pa si Henry para sa pagkipag-live-in. Hindi lang iyon dahil baka mamaya makabuntis pa siya. Ay, bobo. Agad ko natakpan ang bibig ko bago pa kumawala ang malakas na tawa ko. Nakakahiya at bigla pa ako napasabi ng kung ano-anong salita. Napatingin ako kay Henry na nagpipigil din ng tawa katulad ko. Hindi rin nagtagal at sabay na kumawala ang malakas na tawanan sa loob ng buong hapagkainan. Hindi lang kami ni Henry ang natatawa dahil pati ang mga katulong at ang mama nila. Ang ama naman nila ay kalmado lang sa silya habang pinapanood sa kakatawang asawa nito. At syempre si Terrence na sobrang sama ng tingin sa amin ng kapatid niya. Ano nakakatawa? Seryosong saad na lalaking ito. Kuya, kaibigan ko lang sa Audrey. Natatawang saad ni Henry at napahawak pa sa tiyan niya. At anong live-in na sinasabi mo, anak? Tanong naman ni Miss Nirvana na natatawa pa rin. Nakatira dito si Audrey para hindi na siya mahirapan sa araw-araw niyang biyahe at mas matutukan niya ang pag-aalaga sa mga kabayo at ubasan natin. Sumamapang lalo ang tingin sa akin ng panganay na Martinez na parang papatayin ako sa titig ng mga mata niyang may demonyo yata sa loob. Trabahador ka lang pala dito kaya bakit nakikisabay ka sa pamilya ko na kumain na parang kapantay ka namin? Nawala agad ang ngiti sa labi ko dahil sa pagmamaliit sa akin ng lalaking ito. Ito bang sinasabi sa akin ni Henry na iwasan ko raw dahil baka magustuhan ko? Saan? Saan ko magugustuhan ng lalaking ito na saksakan ang tabil ng bibig? Kuya, kanina ka pa. Wala namang ginagawang masama sa iyong kaibigan ko. Inis na saad ni Henry. Hinawakan ko ang braso ni Henry dahil hindi naman ako masyado apektado kahit na siya ang unang tao na nang insulto sa akin ng ganito. Malayo naman sa bituka. Hayaan mo ng kapatid mo na kailangan yata ng pansin kaya nagpapapansin sa akin. Tumaas ang gilid ng labi ko sa kanya. Bakit naman ako magpapapansin sa tulad mo kung hinahabol-habol nga ako ng mga babae sa isla? Tanong nito sa akin. Ayoko maging bastos sa harapan ng pagkain at ng mga magulang ni Henry. Pero ang lalaking ito ay masyado akong sinasagad. Kasi, papansin ka nga. Nakangiting sambit ko para hindi magbukang bastos. At isa pa hindi rin naman siya ang amo ko rito kundi ang mga magulang niya. Anak din naman siya ng mga Martinez pero bakit ganyan ang ugali niya? Malayo-malayo kay Henry. Tama na yan. Maotoridad na saad ng ama niya. Napayuko ako dahil nahihiya ako sa mga magulang ni Henry. Pasensya na po. Ayos lang. Seryosong saad ng ama nila. Ikaw ang unang babaeng nakasagutan ng anak ko. Mas lalo akong nahiya sa mga magulang nila dahil ako pa pala ang unang nakasupalpal sa kayabangan ng panganay na ito. Ikaw ang sasama sa akin. Napataas agad ang ulo ko sa sinabi ng panganay ng Martinez. Sa akin nakatutok ang mga mata niya. Ano bang sinasabi nito? Ayoko na nga siyang makasabay na kumain ulit pagkatapos nito tapos magsasalita siya ng ganyan sa akin. Pa, di ba kailangan kong alamin ang bawat detalye ng negosyo natin dito sa asyenda bilang tagapagmana mo? Tanong nito sa ama niya pero sa akin nakatutok ang mga mata niya. Oo, tulad ng sinabi ko sa'yo. Sang-ayon agad ng ama niya. Then, I want this girl to guide me to everything about our vineyard. Hindi pwede sa Audrey. Agad na singit ni Henry. Mabuti na lang talaga at nandito siya dahil ayoko rin talaga na samahan ng kapatid niya. Bakit hindi siya? Mukha namang maraming alam ang babaeng ito sa ubasan. Anya pa? Babaeng ito? Alam naman na niya ang pangalan ko pero hindi niya ako matawag sa pangalan ko. Mahirap bang banggitin ng Audrey? Kung hindi ang babaeng ito makakasama ko sa ubasan, hindi ko natatanggapin pa ang kumpanya mo. Pa. Laglag ang pangako dahil sa akin pa niya talaga isinalalay ang lahat. Gusto niya lang naman yata akong pahirapan dahil napahiya ko siya sa harapan ng pamilya niya. Dapat lang naman sa kanyang ginawa ko at hindi ako nagsisisi sa ginawa kong iyon. Bukas na bukas, magsisimula sa Audrey sa bagong trabaho niya kasama ka. Anunsyo ng ama niya.
Napakurot na lang ako sa hita ko dahil wala akong karapatan na tumanggi dahil trabahador lang ako dito. Kahit saan nila ako ilagay sa asyenda nila, dapat kong tanggapin iyon. At ang laki na rin ng utang na loob ko sa mga Martinez. Starting tomorrow, this girl is under my possession. Naglalakad ako pupunta sa kwadra ng mga kabayo nang matanaw ko isang lalaki. Medyo malayo pa ako sa kwadra pero kilala ko na agad ang figura na lalaki na katalikod sa gawi ko. Si Mr. Harriente. Napahawak ako sa bato ko dahil hanggang ngayon hindi pa rin ako masyadong sanay sa presensya ng ama ni Henry. Magandang umaga po. Magalang nabati ko at napatingin sa tahanan ng mga kabayo. Hinanap ng mga mata ko si Terence pero wala siya. Dapat narito na ang maangas na iyon dahil maaga kaming pupunta sa ubasan. Sa tingin ko umatras na siya sa gusto niya na ako ang kasama niya sa pagpunta sa ubasan. Napalingon sa akin ang matandang Martinez na walang ngiti sa labi at sanay na ako. Sa asawa niya lang naman siya madalas nang umingiti. Ikaw makakatulong ni Terence sa lahat ng bagay na dapat niyang malaman sa asyenda na ito. Marami ka namang alam tungkol sa hanap buhay namin, Audrey. Kaya inaasahan ko na maraming malalaman sa iyo si Terence. Terence. Pangalan na ayoko nang marinig. Masiyahan naman si Miss Nirvana kaya bakit parang hawak ni Terence lahat ng sama ng loob sa buhay niya. Habaan mo na lang din ang pasensya mo kay Terence. Hindi kasi sa akin lumaki ang batang iyan kaya hindi ko naturuan. Gusto ko sanang itanong kung bakit hindi sa kanya lumaki ang sarili niyang anak pero nakakahiya kung manghihimasok pa ako sa buhay niya. Sige po. Sagot ko. Naglakad si Mr. Harriente sa loob ng kwadra at sunundan ko naman siya. Maaga pa naman at hinihintay ko pa makakasama ko sa ubasan dahil mukhang wala akong pagpipilian kundi ang samahan siya. Ayaw ng panganay ko na manahin ang negosyo ko. Kaya sa isla siya nanirahan kasama iba niyang pinsan at mga lola. Wala akong magawa dahil desisyon ng anak ko iyon. At sa Terence ang tipo ng tao na hindi mo mapipigilan sa gusto niya dahil lahat ay ipipilit niya. Hindi ko na nga lang pinilit yung anak ko kaya nagulat ako na sabihin niya sa akin na uuwi siya at tatanggapin ang negosyo ko. Tuwan-tuwang asawa ko dahil alam niya dito natitirang anak namin panganay. Mahabang saad nito. Sa sinabi ni Mr. Harriente, mas lalo ko lang napatunayan na kailangan ko talagang sundin ang gusto ng anak nila na ako maging buntot at tumulong sa kanya para lang tanggapin niya ang negosyo ng papa niya. Gawin mo ang gusto ng anak ko. Audrey, gawin mo pa rin. Para na sa asawa ko na gustong-gustong manatili ang anak namin dito. Sobrang bait sa akin ni Miss Nirvana kaya bakit ko tatanggihan ang ganitong bagay kung ito naman pala ang makapagpapasaya kay Miss Nirvana. Maasahan niyo po ako, Mr. Harriente. Kuminto kami sa paglalakad ng marinig namin ang padabog na hakbang. Napatingin kagad ako sa pinagmula ng tunog at nakita ko si Terence na mukhang sobrang sama ng gising. Bagong ligo na ang panganay ng Martinez pero magulo pa rin ang buhok nito. Mukhang may nasira ang tulog ngayon. Pa, bakit ang aga naman? Hindi ko alam na ganito ako kaaga. Gigisingin ang mga lintik na katulong na yan. Galit na anito pero nakatayo naman na sa harapan namin at tanda na para sa araw na ito. Ang lakas pa ng loob niyang sigaw-sigawan ang papa niya. Nakuha mo na nga mukha ko, Terence. Pero bakit pati ang ugali ko? Umiiling na saad na Mr. Harriente. Masanay ka rin gumising na maaga. Tumigil ka na sa pagrereklamo. Huling saad ni Mr. Harriente at naglakad ng palabas ng kwadra. Napakagat ako sa labi ko dahil sa awkwardness na namutawi sa amin dalawa ni Terence. Biglang kami na lang ang natira at dapat na akong masanay sa ganoong sitwasyon. Magandang umaga. Panganay na Martinez na mukhang nasiraan ng tulog. Terence ang pangalan ko. Madiing saad nito. Alam ko. Nakangiting saad ko sa kanya. Hindi mo kayang banggitin ang pangalan ko kaya mas maganda kung panganay na Terence na lang ang itatawag ko sa'yo. Kung sukong-suka siya sa pangalan ko, pues pati ako. Umayos ka, Audrey. Bigla kong tinalikuran nito at naglakad palabas ng kwadra nang hindi kumukuha ng kabayong sasakyan niya papunta sa ubasan. Laglag ang pangako habang pinagmamasdan ko ang likuran niyang napakatikas. Binanggit niya lang naman ang pangalan ko na maayos at punong-puno ng accent. Mag-golf cart na lang tayo. Wala akong ganun sumakay ng kabayo. Anya pa. Natauhan ako na palayo na siya ng palayo sa akin kaya agad ako naglakad na may malalaking hakbang pasunod sa kanya. Mas mabilis ko sa kabayo tayo sasakay, Terence. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko na bigla akong lingunin nito. Napahinto rin tuloy ako sa paglalakad at napatitig sa kabuuan niya.
Simpleng itim na t-shirt at pantalon lang ang suot niya pero dalang-dala niya pa rin. Nagmamadali ba tayo? May lakad ka ba? Seryosong tanong nito sa akin. Okay. Kailangan na mahaba ng pasensya ko sa kanya dahil kailangan niyang tanggapin ang negosyo ng papa niya. Hindi ko dapat siya awayin dahil kapag napikon siya, baka ayawan na niyang lalo ang lugar na ito at umalis na naman siya. Ayoko malungkot ang mama niya. Hindi naman. Sige, kukunin ko lang ang golf cart. Sambit ko na lang na para hindi na kami magbangayan ng magbangayan. Naglakad ako paliko sa kanan para kumuha ng golf cart sa parking ng mansyon nila na magsalita na naman ang panganay na Martinez na ito. Sandali nga. Dahan-dahan ako lumuhod sa kanya at as usual, ang noo niya ay kunot na kunot pa rin kapag ako ang nakikita niya. Ano yun? Tanong ko't pilit na ngumiti sa kanya kahit na palagi na lang masama ang tingin niya sa akin. I will remind you again that you are under my possession right now. You will obey me whenever I go. And there is no time limit when you are with me. Lastly, I don't want to see you rushing when I'm beside you. Sige. Nakangiting sambit ko na naman. Madali lang naman akong kausap at gagawin ko ito para sa mama niya. Sasamahan ko siya para lang hindi niya ayawan na maging tagapagmana at umarte pa. Ang arte kasi, siya na nga itong minanahan ng tatay niya tapos ayaw pang tanggapin. Basta, sana na may maging maayos ang pagkikipag-usap mo sa akin kahit kunti man lang. Kasi kahit ako, gusto ko na tanggapin ang pagtatrabaho sa iyo para lang tanggapin mo ang alok ng papa mo. Kahit naman hindi ikaw makakatulong ko, tatanggapin ko pa rin ito dahil wala na akong magagawa. Ilang beses na rin na hiniling ito sa akin ng mama ko. Pero masaya kung ikaw makakatulong ko, di ba? Tumasangsang sulok ng labi nito. Isang ngisi pa lang niya ay alam ko na agad na may iba pa siyang balak. Ipagpapa sa Diyos ko na lang ang sarili ko sa kung ano man ang bagay na binabalak niya sa akin. Tingnan na lang natin, Audrey, kung saan nga ba tayo aabot. Humakbang ang mga paa ko kasabay ng paghakbang ng mga paa ni Terrence sa gitnang bahagi ng malaking lupain nila. 10 hektarya na ubasan na sobrang sarap talaga sa tuwing tumutubo. So ubasan pa lang yan at hindi pa ang buong asyenda ng mga Martinez. Mas lumalaki pa ang lupain ng ubasan sa bawat taon na lumilipas. Gusto mo bang tikman ng ubas dito? Alo ko sa kanya. Ito pa lang ang napupuntahan namin at hindi pa ang mismong factory kung saan ginagawa ang wine na negosyo nila. Masyadong malaki ang lupain nila at hindi malilibot agad-agad. Sige, ikuha mo ako. Utos dito sa akin. Lumakad ako papunta sa isa sa pinakamabungang puno ng ubas. Grabe kumakautos. Wala man lang salitang paki. Halata nga na hindi naturuan na maayos ang isang ito. Hindi ko akalain na may ganitong anak ang mag-asawang Martinez o baka masyado lang ako nasanay sa ugali ng kaibigan ko na kapatid niya. Kumatak ako ng kumpol na ubas at naglakad agad-agad pabalik sa kanya. Tikman mo, siguradong matamis iyan. Malakas ang loob ng saad ko. Tinanggap naman niya ang ubas na hawak ng kamay ko. Kumuha siya ng isa at pinanood ko siya na ilapit sa labi niya ang ubas. Isinubo niya ito ng buo at napalunok agad ako at napaiwas ako ng tingin sa kanya. Ano, masarap ba? Naiilang na tanong ko dahil parang may kakaiba sa pagkakasubo niya sa ubas. Baka nga tama si Henry na dapat hindi ako nalalapit sa kapatid niya dahil may kakaiba nga rito. Pero ano naman ang magagawa ko? Masarap. Anya at humakbang na siya habang dala niya ang kumpol ng ubas na pinitas ko para sa kanya. Sinundan ko siya sa paglalakad pero ngayon nasa likod niya lang ako at nakasunod. Gusto mo bang lumipat na sa factory ko saan ginagawa ang wine? Tanong ko sa kanya. Wala naman na siguro siyang gagawin dito sa ubasan. Naipakita ko na sa kanya kung saan nga ba ang vineyard nila at kung paano ba ito inaalagaan ng mga tao rito. Gusto pa ba niya na bilangin ng mga puno rito? Dito na muna tayo. Anya sa akin. Bala ko pa sana siyang ilibot sa buong asyenda nila pero mukhang hindi ko naman magagawa iyon dahil limitado lang ang oras sa isang araw. Hindi pwedeng 24 oras na palagi magkadikit kaming dalawa. Hindi mo ba gusto ang kapatid ko? Tanong nito sa akin. Heto na naman kami. Ilang beses ko pa ba dapat nang sabihin sa kanya na wala naman talagang iba sa amin dalawa ni Henry? Kaibigan ko lang ang kapatid niya. Kailangan ko bang ipaliwanag pa iyan sa'yo? Ang trabaho ko'y tulungan ka na alamin lahat ng tungkol sa negosyo niyo at hindi ang makapagkwentuhan sa'yo tungkol sa buhay ko at ng kapatid mo. Kuminto siya sa paglalakad kaya napakagat na naman ako sa labi ko. Napasobra yata ako sa sinabi ko. Kailangan ko pa naman na maging maayos dahil anak pa rin siya ni Mrs. Nirvana.
Dahan-dahan na lumingon sa akin ang panganay na Martinez at ito na naman ang kanyang kilay na salubong nang dahil na naman sa akin. Parang nakapatay pa ako kung makatingin siya sa akin. Pero dalma lang dapat at kalmado lang. Kailangan kong isipin na may mabait naman siyang pamilya kahit na ang salbahin niyang tao. Gusto mo bang kapatid ko? Pamimilit nito. Talagang ipipilit niya lahat ng gusto niya. Ano ba sagot ang gusto niya? Kaibigan ko si Henry at hanggang doon lang yun. Ayos ka na? Nakangiting sambit ko sa kanya. At ano naman bang paki niya kung magustuhan ko ang kapatid niya? Bawal ba magkagusto sa kapatid niya? Lahat ba na magkakagusto sa kapatid niya aawayin niya? Mabuti naman, dahil ayoko nang mahirap na masasama sa pamilya namin. Pagbibitaw nito ng salita sa akin at pinakatitigan ako mula ulo hanggang paa. Hindi dapat ako mainis sa kanya dahil mas gusto ko pang magsumikap dahil sa sinabi niya. Madudumihan lang ang pangalan ng pamilya ko kung ikaw makukuha ng kapatid ko. Ikaw, mahal mo ba talagang pamilya mo? O gusto mo lang ingatan ang pangalan nila na pangalan mo rin? Biglang tanong ko sa kanya. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya sa akin at ang matatalim niyang mga mata ay parang handa na akong sugurin. Mabuti na lang at may agwat ako sa kanya kung saan ako nakatayo ngayon. Dahil kung hindi, baka nasapak na ako ng panganay na Martinez. Huwag mo na isipin na sinabi ko. Ipagpatuloy mo na lang, Terence, sa pag-iikot dito. Who are you? Humakbang ang malalaki niyang paa palapit sa akin. Bigla akong kinilabutan sa lamig ng kanyang boses na parang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa. Terence! Bigla niyang hinablot ang magkabilang siko ko at nanlalaki ang mga mata ko sa kanya. Hindi madiin ang pagkakahawak niya sa akin pero sobrang lapit naman ang mukha ko sa kanya. Who are you to judge me? Hindi kita hinuhusgahan. Kitang-kita sa mata mo. Galit na anito sa akin. Sunod-sunod ako napalunok dahil mismong sarili ko ipinapahamak ko. Baka mamaya mawalan pa ako ng trabaho nito. Hindi mo ba talaga kaya maging mabuti man lang kahit saglit? Sambit ko kahit na alam ko ikapapahamak na naman ako ng mismong bibig ko dahil sa mga pinagsasasabi ko. Sino ka nga bang talaga para utusan ako na maging mabait? Tanong nito sa akin pero ang mga matay nanlilisik sa galit. Ito ba ang sinasabi ni Mr. Hariante na minanang ugali ng anak niya mula sa kanya? Hindi ko ma-imagine na naging ganito ang ugali ni Mr. Hariante noon. Okay, mukhang wala ka nang pag-asa na bumait. Pero, pwede ba magtrabaho na lang ang unahin natin kaysa ang awayin mo ako? Hindi kita inaaway. Audrey. Madiing saan dito sa akin. Wow, hindi pa pala niya ako inaaway ng lagay na ito. Paano ba siyang mang-away? Bitawan mo na ako. Kalmadong utos ko sa kanya. Napatingin siya sa kamay niyang nakahawak sa akin at agad niya akong binitawan. Humakbang agad ako paatras at itinago sa likuran ko ang dalawang kamay ko. Napatingin ako sa ubas na nasa lapag na pala. Nabitawan niya sa sobrang gigil niya sa akin kanina. Kinuha ko ang ubas na nasa lapag at pinagpag ito. Malinis pa to at ayoko may nasasayang na ubas dito. Sige na. Maglibot ka na. Sad ko sa kanya na parang walang nangyari. Napataas ang ulo ko sa kanya at nakita ko na wala na ang pagkakakunot ng noon niya sa akin pero nakataas naman ang dalawa niyang kilay. Tapusin mo ng pag-iikot mo rito, Terence. Para mapuntahan na natin ang factory wine. Gusto ko matuto ka na agad at sa tingin ko naman ay magugustuhan mo rito. Kailangan niya magustuhan ang lugar na ito para hindi na niya maisipan na umalis pa rito. Ayoko malungkot ang mama niya. Yun lang ang dahilan at wala akong pake sa kanya. Gusto mo ako matuto agad para matapos na agad ang trabaho mo sa akin? Pwes, mahirap akong turuan. Anito sa akin at nilagpasan na lang akong bigla. Napalingon agad ako sa kanya at sinundan ko ng tingin ng paglalakad niya palabas ng ubasan. Gusto niya nga talaga akong pahirapan at kailangan ko yun tiisin. Gusto ko matuto ka para naman tuluyan mo ng tanggapin na pwesto ng papa mo at huwag ka na umalis dito. Malulungkot ang mama mo kung aalis ka. Hindi niya pinansin ang sinabi ko at patuloy lang siya sa paglalakad niya. Malakas naman ang boses ko at siguradong narinig niyang sinabi ko. Hintayin mo ako! Tumakbo ako pasunod sa kanya. Akala ko gusto pa niya magtagal dito pero ngayon naglalakad na siyang palabas. Gusto niya lang yata akong awayin dito kaya gusto niya magtagal kami rito eh. Konti lang kasi ang tao rito at malayo pa sa amin kaya walang makakakita kung paano nga ba mang-away ang isang panganay ng Martinez. Takot ba siyang makumpara sa kapatid niyang mabait? Ang kupad mo? Asik nito nang maabutan ko siya. Ako pa makupad eh, siya nga itong huling nagising.
Pero deadman na lang ulit ako dahil baka kung saan pa mapunta ang pag-aaway namin dalawa. Sumakay na lang ako sa golf cart at inilagay sa basket ang ubas na nakuha ko. Pumesto naman si Terrence sa likod ng golf cart. Nilungan ko muna kung maayos na ba ang pagkakapwesto ng panganay na ito at nang makita ko na ayos naman ay pinaandar ko na ang golf cart paalis ng ubasan. Sumalubong ang hangin sa mukha ko. Mabuti na lang at nakamesiban ang buhok ko dahil kung hindi, baka nagagalaiti sa galit na naman sa akin si Terrence kapag tumama sa kanya ang mahaba kong buhok. Wala na akong balak pa na umalis dito. Namutawi ang masayang ngiti sa labi ko na abot hanggang tenga dahil sa narinig ko. Kung ganoon naman pala, titiisin ko na lahat ng ugali niya dahil ang kapalit naman nito ay ang kasiyahan ng mama niya. Sobrang bait ng mama niya sa akin at ang dami ko ng utang na loob kay Mrs. Nirvana, kaya hindi talaga ako nagdadalawang isip na tulungan ang ginang. Pero may isang bagay akong gustong kapalit kung ayaw mo akong umalis dito. Anya pa. Ako na naman? Bakit ba sa akin siya nanghihingi ng kapalit at hindi sa pamilya niya na sobrang yaman? Siya na rin ang nagsabi na mahirap lang ako kaya ano naman may bibigay ko sa kanya na kapalit? Nakikinig ka ba, Audrey? Iritado na namang saad nito. Tumango naman ako sa kanya at nanatili sa daan ang tingin ko. Hindi lang ako sumagot sa kanya kanina tapos inakala na agad niya na hindi ako nakikinig sa kanya. Ang lakas din ng sayad ng isang ito ah. Gusto ko ng kapalit mula sa'yo. Pag-uulit na naman ito. Bakit ako? Tanong ko sa kanya. Niliko ko sa kaliwa ang golf cart na minamanoobra ko at nakikita ko na ang windmill na nagsisitaasan at syempre ang factory ng wine. Ikaw lang ang makapagbibigay. Walang gana na saad nito sa akin. Sige, sabihin mo na. Siguro na may hindi mahirap ang bagay na gusto niya kasi sabi niya ako lang makapagbibigay. Sana nga lang at walang halong kapahamakan ng gusto niya. Huwag na huwag mong magugustuhan si Henry.